Okay, part 2 po ng topic, the Holy Spirit. He is the one who transform hearts for the lost. Si Holy Spirit ang umaayos, bumabago ng puso ng mga lumapit at nag-surrender ng buhay sa Panginoon. At ang purpose niya, para dalhin natin ang mga naliligaw palapit kay Kristo. Hindi ko alam kung matatapos ko ito, pero ibibigay ko na kasi tayo po ay tatawid na. After ng July, tawid tayo ng August. Yun, August na, bilis, mamaya December na naman. Pagpatak ng September, ayan na. Mamaya lilipat na tayo ng taon. Ay, sabihin mo, ang bilis ng panahon. Tumanda na naman si Abel. Okay lang. Basta lumalago tayo spiritual. Ilalatag ko po sa inyo yung 5 points. Kung hindi ko man matapos, at least may idea kayo. About the topic, the Holy Spirit, transforming hearts for the lost. Kasi ang apiting pong ang team po natin ay about evangelism, about winning, pag-aakay ng mga tao palapit kay Kristo, at ang makapag-aakay lang ay ang mga binago ng Panginoon. Kapag-aakay lang ay ang mga tunay na nakasurrender ang buhay sa Panginoon. So number 1, the Holy Spirit empowers us to reach the lost. Yan po, iisa-isahin ko po. Si Holy Spirit, bago tayo utusan na mag-akay ng tao palapit kay Kristo, tayo muna ang kanyang i-empower. Mahalaga yon. Hindi niya tayo uutusan nang wala tayong taglay na kapangyarihan. Hindi niya tayo uutusan kung hindi ini-restored yung tinuro ko sa inyo, restored ng ating relationship, restored ng ating power and authority na nanakaw ng kaaway. Masaya ba tayo doon? Kaya ngayon, yung purpose ng Lord ay para ikaw na naligtas, ikaw na palangit, magdadala ka na ng mga tao papuntang langit. Taas ang kamay ng mga taong palangit. So ang purpose, iniligtas ka, ibinalik sa iyo ng Panginoon ang authority and power. Binalik na, tinuro ko na yan sa inyo, kakatuwa nga si Holy Spirit. Yun muna, inuna. Ikaw ay binigyan ng initial deposit. Ang initial deposit nung ikay maborn again ay si Holy Spirit. Bilang tanda, bilang paunang deposito sa pagiging anak ng Diyos, inilagay sa atin si Holy Spirit para maniwala ka sa mga pangakong panghahawakan mo galing sa Biblia. Nakukuha po nyo? Nakukuha nyo po. Ang galing eh. Kaya mamaya makikita nyo ang dahilan. Bakit ayaw ng Panginoon na umalis muna ang mga disciple sa Jerusalem hanggang hindi nararanasan si Holy Spirit? Kasi kailangan ang empowerment. At nung launching, si Holy Spirit ay nag-empowered sa lahat ng umattend. Luhod lahat sa Panginoon. Ginamit lang ang bibig ko. Last Thursday, the launching of men and women. So, na-miss ng mga hindi nakadalo. Why? Inilagay ko doon, Empowerment Night. So, trabaho na ng mga AGL na mag-invite. Nag-empowered, lahat ay luhod sa Panginoon para makuha ang empowerment. So, yun ang una. Mamaya ating pong isa-isahin. So, ang purpose again, ang mga iniligtas ng Panginoon, tinataka ng Holy Spirit, pinananahanan ni Holy Spirit,
Okay? In-empower muna niya ikaw at ako. Sinong naniniwala roon? Si Holy Spirit ang nag-empower. Ang source ng anointing at power is si Holy Spirit. Kaya we always proclaim and declare yung covenant tools. The Spirit of the Lord is upon me. Di ba ginaguide ko kayo before I stand in your front? I am proclaiming and you are proclaiming also, the Spirit of the Lord is upon me. And the Lord anointed me. You're anointed. So, hindi lang po natin basta, anong tawag dito? Sinasaulo. Hindi lang basta lumalabas sa bibig. Yan po'y very powerful. Kinote po yan ni Jesus. And Jesus now is in you and in me. His Spirit is in you and in me. At yun din ang ating pinoproclaim, acknowledging na wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Umaasa tayo sa Holy Spirit. So number 2, the Holy Spirit changes our heart first. Mamaya, isa-isahin ko po iyan. The Holy Spirit convicts the hearts of the lost. Siya yun. Siya magko-convict. Ikaw nabon again, kinonvict. The Holy Spirit produces Christ-like love. Siya yung nagpo-produce ng love. And the Holy Spirit builds a church that reaches the lost. Gets po ninyo? Isa-isahin po natin ito. Ngayon, kung hindi po ako mabot hanggang number 5, I will ask the Holy Spirit kung itutuloy ko ito o tatawid tayo sa panibagong team na ibinaba ng Mega. Pero ngayon pong month of July, ang ibinaba ay tungkol sa pag-aani ng mga naliligaw. Ikaw ay nasumpungan na ni Lord. Taas ang kamay na ikaw ay nasumpungan na ng Panginoon. Totoo ka ng born again. Palangit ka. Pumalakpak sa Panginoon. May trabaho tayo. May tungkulin tayo. Papayag ka ba na may mga tao sa impyerno na iyo palang nakakatabi sa iyong higaan? Papayag ka ba? Tanungin mo sa katabi, papayag ka ba ng iyong mahal sa buhay? Di na ako kayo tumingin, sino man ang napasok doon, okay lang. Kita ko ng inyong mga mata. Dito na po. Tanungin mo yung katabi, papayag ka ba ang kakilala mo, kamag-anak mo? Alam mo namang wala pang relasyon sa Panginoon. Wala kang gagawin. Meron kang gagawin. Hindi puro trabaho. Tapos ang pinagtrabahuhan, ay ayaw kong mapapunta laang sa sakit. Minsan the Lord allows things na ayaw natin to wake you up. Andiyan kayo? Para gisingin ka. Marahil may mga sitwasyon ka na hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sumunod, pero mayroong purpose ang Lord kung bakit pa ulit-ulit ang nangyayari. Wake up, church. The Lord saved us for His purpose. To win the lost and make disciples. Huwag kang papayag na meron kang laging kasama, meron kang kaibigan, kakilala ka mag-anak, pero busy-busy ka lang sa trabaho at hindi mo mabigyan ng time. Huwag kang papayag. Please. Kung malinaw sa'yo ang kanilang mararanasan, at yan ay loobin ng Lord, ituturo ko yan sa mentoring. Kung hindi ko maituro dito. Panggising. Si Lord, He has so many special ways sa Holy Spirit. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa. Siyang naging handog.
naging sakripisyo para iligtas ang lahat ng tao. Dahil may minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. Maging malinaw yan sa'yo. Sa ating lahat. Nasa sinapupunang ipapanganak pa lang may taglay ng kasalanan. Lahat must be redeemed. Lahat ay dapat matubos. Iisa lang ang Redeemer, only Jesus Christ. It is not your good works. It is not the religion or any religion. It is only through Jesus Christ. Bata matanda, seryosohin natin to. Ang resources natin, si Lord, eto, ginagamit natin maging convenient ang dadalo para laging dumalo at ang purpose ng resources para mga tao ay madala sa kingdom of God. Jesus came to seek and save the lost. Jesus came to save those who are lost. Dito na po kayo tumingin, kita ko po ang inyong mata pagka kayo po ay doon napali. Jesus came to bring salvation to the lost. Jesus came to rescue the lost. Ang Panginoong Yesus na pinaglilingkuran sa langit ay bumaba sa lupa to seek, to save, to rescue, to bring salvation to the lost. Ngayon nasa langit na siya. Ang kanyang espiritu'y nananahan sa iyo at sa akin. Yung kanyang ginawa ay hindi natin kayang gawin, siyang gumawa. Dumanak ang kanyang dugo. It is finished. Dumanak na. Pero may tungkulin tayo na nadala sa atin mula sa mga tinuruan ng Panginoong Yesus, mula sa mga disciple, dinala ngayon sa atin. Nakukuha po natin? To seek, to save, to rescue, to salvage, isalba ang mapapahamak. Pwede ngang di nilang tayo tumutok eh. 4. Explanation sa Luke 19:10. To save, salvage, isalba, agawin sa kamay ng kaaway, agawin sa kabisihan sa mundo. Hindi ka kasali doon. To seek, hanapin ang mga naliligaw. Ilapit sa Panginoon. And we are a mirror. We need to be a good example. We need to have a Christ-like living. We need, as a church, this must be a caring church. We need not and we must not condemn the sinners. Kailangan nila'y love. Love is the greatest. Pero kung kailangan i-discipline, disiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Ang example dyan ay ang mga magulang. So again, to seek, to save, to bring them into salvation, to rescue, agawin, dalhin sa kaligtasan at na kay Kristo lang ang kaligtasan. Maging malinaw yan. Huwag yung mawawala sa isip mo. And you know what? Kung paano ang ating Apostle Bishop Art, kadadating lang, lipad ng tugigaraw. Why? Redeeming the time. To bring salvation.
Kailangan, saan man tayo pumunta, kailangan ng isip natin, baka hindi pa ang mga ito win o merong attendees na hindi win, ipakilala si Christ. Yan ang purpose ng mga resources in the kingdom of God. Thank you sa inyong mga tanim. Eto, ang mga bata yan na andyan. Kung meron lang tayong lupa na pagtatayuan ng mga slides para sa mga bata, gagawin natin. Para ang mga bata mag-akay sa mga nanay doon po. Malamig, meron pong laruan. Ibigay natin ang gusto kung may lupa lang tayo at ang resources na may alam ko, ibubuhos ng Panginoon. Why? Pansamantala lang ang ating buhay dito sa lupa. At yan no, nariyan ang mga bata, wala nang umiikot dyan. For the glory of God na andyan sa loob. Huwag lang kayong papaling doon, dito lang kayo, narito ang word. Number 1 sa ating 5 points, Holy Spirit empowers us to reach the lost. Ilalatag ko sa inyo, explain ko sa inyo anong ibig sabihin. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang abutin ang mga nawawala. To reach, to extend the love of Christ in us, for us to be a channel of love, a channel of grace, a channel of mercy, to manifest yung word, the power of God's word. Kilos tayo. Jesus, I'm hungry for you. Ito yung ibinababa. Uhaw ka, ito yun. The heartbeat of Jesus is to save the lost. Ang impyerno nilikha, hindi para sa mga tao, kundi para sa mga suwail na mga anghel na nilikha ng Diyos. Hindi para sa tao, kaya lang ang mga anghel na yan, mula kay Lucifer, naging Satan, sila ang nagkukurap ng kaisipan ng mga tao, nandaraya sa mga tao, stealing and killing and destroying. John chapter 10, verse 10a. Ang kinikilo sa mga tao, hindi ikaw. Hindi ka kasama roon. Matalino ka. Sabi mo siyang katabi, huwag kang padadaya. Huwag ka rin mag-aalam ng pintuan para manakawan at maagawan. Yung preaching ngayon, huwag kang papayag na manakaw yan sa'yo. Magagamit mo yan sa pagsubok. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan. At dumating na sa'yo, nung ikay mabunagan, dumating na sa akin ang banal na Espiritu Santo at meron tayong kapangyarihan. Palapakan natin si Holy Spirit. Pagdating ng banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Kayo'y magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem, hanggang sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng daigdig. Yun ang purpose, hanggang kasulok-sulukang bahagi. Kaya tayo hanggang ngayon, meron na po sa Perth, Australia, meron na po sa Cayman Island. Bawat alis ng apostol, nagbubukas ng gawain para gawin ang purpose ng power, yung restored relationship, restored power and authority, ang purpose. San man tayo, dali ng Panginoon, makapag-akay ng tao palapit sa Panginoon. Kukuha po ninyo? Hanggang kasulok-sulukang bahagi ng daigdig, gusto ng Panginoong ma-reach out sila. Sabihin mo sa iyong katabi, kasulok-sulukang bahagi ng daigdig. Gusto ng Panginoon
Pero wag ka nang pumunta sa kasulok-sulukan, dyan na lang sa sulok ng bahay mong meron kang anak, meron kang asawa, meron kang biyanan, meron kang manugang, meron kang kaibigan. Hindi ka na nga makapunta sa kasulok-sulukan. Pero dyan sa kasama mo sa bahay, huwag kang papayag na kuhanin ng Panginoon ng buhay ng sino man na hindi mo na i-share. Alam ko, ang dami pa sa ating mahal sa buhay. Hindi na nga tayo makapunta sa abroad to evangelize. Huwag na, sabi ni Lord, dadaling kita doon kung gugustuhin ko. Kaya lang diyan ka muna. Sinong aabot sa kaibigan mo na ikaw lang ang kaibigang born again? Sinong aabot sa mga anak mo, sa iyong mahal sa buhay? Sino rito ang aabot sa kanyang mahal sa buhay? Taas ang kamay. Sige, yuko, habang nakatas ang kamay mo. Sige, pray. Ang utos ng Panginoon, yung kapangyarihan niya ay ibubuhos niya pagdating ng Holy Spirit. Kapatid, nasa iyo, nasa Holy Spirit. Ang utos niya hanggang kasulok-sulukan ng daigdig ay ipahayag na si Kristo ang kaligtasan. Pero ang tanong, ilan sa anak mo? Ilan sa membro ng iyong pamilyang mapapahamak? Sa iyong kaopisina, ilan? Ang purpose ng buhay at resources to seek and save the lost. Hilingin mo sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon. Kung minamahal mo ang anak mo, ang asawa mo, ang magulang mo, ang iyong mga kaibigan, kung minamahal mo, may gagawin ka. At naririyan ang banal na Espiritu na nagpapalakas sa iyo. Nagpapalakas sa atin. Ang iyong mga kabarangay. Lord, thank you. Salamat ng bawat isa, Lord. Magbubukas ng tahanan according to your will and purpose. Habang inihanda mo ang mga AGL sa aking pagme-mentor, Lord, tuloy-tuloy naman ang pagbubukas ng mga tahanan ng bawat isa para sa mga kasamaan sa barangay, kasamaan, o God, kaklase, kaibigan, my Lord, at na magamit ang resources, ang buhay, ang bahay. Oh, Father God, I pray. You came to seek and save the lost, to rescue, to salvage, to bring salvation. Salamat, Lord. Simula sa araw na ito, may mga bagong dadalo at ang mga datihang hindi dumadalo ay marireach out ng church, ng mga leaders, ng mga nag-commit na ministry heads. In Jesus' name, lapakan natin si Lord. Pwede ngang ito na lang ang ating pagkukulan ng pansin eh. Pero, kailangan malinaw sa atin. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Tinuro ko po ito for almost more than 1 hour last week. Ito po ang pinatutukan sa akin ni Lord, and I believe ito'y malinaw na sa atin. Acts 1:8, Jesus never said, Acts 1:8, Jesus never said, hindi sinabi ni Lord, you will receive education. You must receive multiple blessing. Ang utos ng Panginoon, you will receive. Ang sinabi niya, you will receive power. Ang purpose ng power is to save the lost. Yung power na yan, kaya meron diyang miracle after miracle para yung mga tao kagaya during the time of Jesus, Jesus Christ performed miracle and wonders to save the lost. Ganon din sa panahon natin. There must be signs,
wonders and miracle in every churches. And we are blessed in J1 family. We receive the gift of inner healing and deliverance. Palakpakan natin si Lord. And there is always wonders every time na may magpapapray. Alam niyo ang aking mga testimony. Pero now is not the time to testify dahil narinig niyo na. God is not looking for a perfect people. He is looking for available. No one is perfect. Only God. Pero ang hinahanap ng Panginoon sa iyo at sa akin ay availability. Ang may gusto'y may paraan. Sa mga invitations, ginagawa natin ang paraan. Kainan, barkadahan, ginagawa natin ang paraan. Gagawan mo ng paraan, higit pa sa anyaya ng dibo, higit pa sa paanyaya ng 7th birthday. Higitan mo ang paanyaya ng Panginoon. Huwag mong kaliligtaan ang pagtitipon. Araw ng linggo na ikaw ay lalakas, mapapaalalahanan, tataas ang faith, makapag-worship all together. Yan pong tinuro ko noong launching night. At ako muna po, God willing, ang hahawak pansamantala to train ang lahat ng aking sasabihin kung sino magtuturo. Every Thursday night. It is a weekly. Weekly po ang gawain ng Thursday anointed men and women paghahanda sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Empowerment ang ating gagawin every Thursday. Pag-uusapan namin mamaya kung ito nga ba'y Thursday o Friday. Pag-uusapan namin mamaya sa mentoring. God is not looking at perfect people. Walang perfect. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang taong making his life available sa gusto ng Lord. Gugustuhin kong humayo at maglingkod kaysa ako'y nasa banig ng karamdaman. Sinabi ko yan sa Panginoon. Sino nagsasabi? Dito, nagugustuhin nating humayo, mag-evangelize, magpagamit ng ayon sa kalooban ng Lord kaysa malagay sa banig ng karamdaman. Taas ang kamay. Mas gugustuhin namin, Lord, bigyan mo kami ng lakas, kagaya ng lakas ng 10 pakpak ng agila. Ayaw naming mabihag sa banig ng karamdaman dahil ikaw ang aming healer. Nangyayari na ang kagalingan noong pa nung bayaran mo sa cross of Calvary. At walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong pagalingin ang sino mang may tunay na pananalig. Nasa online at naririto, kami nananalig sa iyo. Walang ibang manggagamot. Job chapter 5 verse 9. You work in wonders, O God, that cannot be fathomed, and miracle that cannot be counted. My Lord, my God, release tremendous strength to everyone na nagsasabing gugustuhin magdala ng mga tao palapit sa iyo. Mag-alaga, huwag lang mangyaring mabihag ng sakit karamdaman. Ligtas ang lahat ang magsasabing, simula sa araw na ito, susunod sa gusto mo. Hindi man kami makapunta sa kasulok-sulukan ng mundo. May mga taong malapit na inilalapit mo. Ito, Lord, ay assignment mo sa amin. Palakasin mo ang nagsasabing, mula sa araw na ito, gagampanan, tinatanggap ang iyong kapangyarihan galing sa iyo sa Holy Spirit. And your purpose in our lives will prevail. Release greater strength. Perform, Lord, miracle to everyone.
Jesus' name, Father, Holy Spirit, O Lord Jesus, I pray, 40 barangay aming itinaas sa'yo nung anniversary, Lord. Thank you for the open door. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng assignment mo sa amin. Bago mo kami binigyan ng assignment, binigay mo ang banal na Espiritu who empowered us, anoint us, guide us, and bless us. Receive highest praises, glory, honor, and power, and thanksgiving, O God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Sinabi ko yan sa Lord. Pinagaling niya ako. Why? I commit myself to be used only by Him. But I'm not perfect. I need Him. That's why He performed so marvelous miracle in my life na walang pwedeng gumawa maliban sa Diyos. Malaki yung bukol na yan, 1996. Kung hindi nyo naunawaan, gusto kong maunawaan nyo. 7.9 centimeter nasa ovary, right ovary. Sa left ovary, 5.5. Marami pa. Hindi na ako makalakad. Lumaki siya nang wala akong naramdaman. Saka ko lang maramdaman. Saka ko lang naramdaman nung hindi na ako pwedeng pakialaman ng sino man doktor. Dahil ako'y buntis. Upang ang ipagmamalaki ang Panginoong Diyos. Hindi ako minom ng gamot dahil buntis ako sa pastorahanan na ngayon ay nasa Canada. Na ginagamit mightily ng Panginoong Diyos. At naging napakabilis ng kanyang PR for the glory of God. Buntis ako sa kanya. Hindi pwedeng uminom ng gamot. Hindi ako pwedeng operahin ng aking OB-GYN na sister-in-law, ipag ko. Upang ang patotoo ay mas maganda kaysa iniisip ng tao. Iba ang kaisipan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords. He is above everything. He is greater. And above all. And here I am. Want to serve Him more than I say in a song. In every song. Higit pa sa inaawit ko. Ang ipagmamalaki ko si Holy Spirit. Paniwalaan natin ang mga taong hindi natin mga mahal sa buhay na hindi natin kayang baguhin nung kung pa sinasabi sa inyo, umasa tayo kay Holy Spirit, gawin ng mabuti ang kalugod-lugod. Makita sa atin ang mga taong hindi natin kayang baguhin, lalo't the immediate family, makita sa atin ang 9 fruit. Makikita mo ang resulta na si Holy Spirit ang tunay na kumikilos. One day, mauunawaan nyo ang sinasabi ko. Dahil totoo, yan ang nangyayari. God never commands us to do something without giving us the power to obey. Nag-release ng power. Hindi lang ang power is to perform miracle, but the power to obey. Wala tayong ipagmamalaki sa bawat pagsunod natin. Nagagawa nating sumunod because of the Holy Spirit who empowers you through His Word. Pag ikaw ay sobrang busy sa trabaho at wala ka ng salita ng Diyos, ayaw kong maranasan mong ikaw ay maging talunan. Ang nakalagay sa Biblia, ang bawat anak ng Diyos ay kasama sa paragan ng tagumpay. At ang mga nagiging talunan, alam ko na kung bakit. Kulang sa pangunawa sa salita ng Diyos.
Hindi lahat ng nagsasabing matagal na siyang Kristiyano ay pumapasa sa pagsubok. Ang basihan, hindi ang tagal, kundi ang lalim ng pangunawa, ang lalim ng relasyon kay Holy Spirit. I tell you, anumang tukso, anumang naririyan, nagsabi ng Panginoon, 1 Corinthians 10:13 o 31, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Alam ni Lord, the past, present, mangyayari pa. Alam niya. Panghawakan mo yung mga salita niya. Sino ang natutokso? Nakikinig nga, pero pasok din lampas din Yan ay mga natutokso. Pero ikaw at ako, pasok dito, pasok sa puso. Pasado ka sa pagsubok. Sa lahat ng tukso, hindi ka padadaig sa tukso. Dadagin mo ang tukso using the weapon which is the Word of God. Paalalahanan mo yung asawa, paalalahanan mo yung mga anak. Panahon na. Ang sabi ng Biblia, ang kaaway ay nagbabantay. Parang liyong umaatungal. Naghahanap ng sisilain. Hindi ka masisila. You have the word. Hindi ka masisila. Lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Wala ritong masisila. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, wala. In Jesus' name. Magpakalalim ka. Ang gaganda ng pinapadala ko sa inyong devotion, hindi ko inaaraw-araw. Balikan niyo kung hindi niyo nabasa. Nasa Book of Romans. Hindi ko talaga inaaraw-araw. Dahil lalampas-lampasan lang at sasabihin ang haba naman. Magsusulit ka sa Panginoon pag ganyan ang isip mo. We need to feed our soul para sa pagsubok. Sa trials, malakas ka. Walang manghihina kapag puspos ka ng salita ng Diyos. Walang mag-give up, walang tatalikod. We will run the race and finish the race knowing and believing Jesus, the anchor of our soul. Pumalakpak that Jesus is the anchor of your soul. We will run the race. People of God. God never commands us to do something without giving us the power to obey. Remember that. He is the one who put the desire. Philippians 2:13. Lagi kong sinasabi sa inyo at lagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko, ang Diyos ang naglalagay ng pagnanasa upang hindi ka magmalaki. Delikado ang nagmamalaki, ibabagsak. Pero ang nagpapakumbaba, iaangat ka ni Lord. Mabilis ang iyong promotion sa Lord spiritual. Remember, when you are promoted spiritually, maniwala kayo all truth is parallel or it is always vertical before horizontal. Vertical, your relationship first to the Lord. And when you are so connected and so aligned with the Lord and so in love with the Lord, everything will follow. Horizontal. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong yaman. Madali yang nawawala. Pero ang pagpapala ng Diyos na walang kaba ay pagpapalang walang kabalisahan. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang totoong pagpapala ng Diyos ay pagpapalang walang kabalisahan. Wag mong igugugol ang sarili mo na wala ka ng panahon sa pag-aalaga kung ikaw ay pastor, please. Paano ka naging pastor kung wala kang inaalagaan? Sinabi po, ginagamit ko lang po ang sinasabi ng apostol. Paano ka naging leader ng church kung wala kang inaalagaan? Kapatid ko, nag-aalaga ng lahat ng concern na i-repair dito na hindi kayang gawin ng iba. Thank you, Kuya Danny. Hindi ko po yan kaya. Siya po, for the glory of God, siya po ay doon nakatira sila sa Soldier Hills. Mayroon silang bahay doon. Doon lahat ipinanganak ang anak sa Manila.
Marahil hindi niya alam bakit siya dinala rito ng Lord at dyan sila nagtayo ng panibagong bahay. Nakita ko ngayon ang purpose of his life. Siyang kumikilo sa family ng mga concern about family. Nag-birthday ang kapatid ko, July 25 kahapon. Siyang nagdala, representative ng family. Siyang nakaalaalang dala ng bulaklak ang aming kapatid. Nung ang aming bahay, kailangan kumpunuhin siya lahat for the glory of God. At dito sa church, may likan tubig, may problema dito, may problema sa ilaw. Kailangan ng ganito, mamimili ng materyales. Tutuwa ako sa Lord para sa inyong lahat, mga workers and leaders. Pero minsan nababasa nyo, wala kayong magawa dahil kayo nasa trabaho. Pero nakikita ko ang purpose ng Lord. Bawat isa sa inyo ay pagpapala. Pero may kailangan tumugon, urgent. Kapag naglilik ng tubig, wala akong pwedeng gawin kung walang tutugon. For the glory of God, buti na lang ang kuya ko. Ito'y to encourage him. Alam ko, kailangan din niya ng encouragement. And every one of you, kailangan ng encouraging word. Kasi kailangan din siya sa family. Pero kailangan dito, ang daming kukumpunihin. Salamat sa Lord. May iba't ibang paraan ng Lord. Kailangan ng finances, kailangan somebody para dyan sa And this is all for the kingdom's sake. Kayong lahat ay iniligay ng Lord in the kingdom of God. Meron kayong bahagi. Hindi man kayo kamay, hindi man kayo ulo. Ang ulo lang ay si Lord. And we are part of the body of Christ. Ulo si Lord, you are part of the body. Kung hindi ka kamay, ikaw ay bibig. Ikaw ay mouthpiece, ikaw ay paa. You are part of the body of Christ because we are in the kingdom of God here on earth. Lahat tayo palangit in Jesus' name. Lahat tayo magtatagumpay in Jesus' name. Kikilos tayo. And there must be somebody who will lead. And there must be somebody who will support. Kailangan may naglilid. At yan po, regarding dito sa matter, patungkol sa pagpapagawa, naglilid po ang kuya ko. Kapatid ko yan. Pero hindi dahil kapatid ko. Nakita ko lang po yung mga kailangang gawin na wala akong magagawa bilang senyor. At kayo naman yung mga nasa trabaho. Buti na lang kuya ko. Hindi dahil kuya ko yan. Ang sinasabi ko, maunawaan ninyo. We are in the kingdom of God. Ang daming need. Iba-iba. Iba-iba. At walang magre-reklamo. Kundi magiging masaya sa paglilingkod. Sapagkat ang mga reclamites during the time ng mga Israelita, during the time in the Old Testament, ang mga nagreklamo ay anong ginawa? Hindi nyo alam. Anong nangyari? Laksan mo. Walang mangyayari ngayon yan. Dahil wala nang magre-reklamo sa paglilingkod sa Panginoon. And your labor in the Lord will not be in vain. Ang ating gagawin na pagdadala ng mga tao palapit kay Kristo, hindi mawawala ng kabuluhan. At ito na may inihanda para sa mga dadalhin. Ang laki may extension pa para sa mga dadalhin. We will work as a team na ang leader natin, great shepherd natin, Jesus Christ. He is our great shepherd. Wonderful, powerful shepherd, caring shepherd, providing shepherd, loving shepherd. Palakpakan natin the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, for the kingdom's sake. If God commands us to witness, He also provides the strength, wisdom, boldness, and opportunity.
Ang ating pong illustration. A flashlight without batteries cannot give light. Ang isang flashlight na walang battery, kahit yan ay bago at walang baterya, hindi yan magbibigay ng liwanag. Ganon din ang mga Kristiyano without dependence on the Holy Spirit become weak in witnessing. Mahina siya sa pagdadala ng mga tao palapit kay Kristo. Kagaya ng isang taong din nagdadala ng mga tao palapit kay Kristo ay isang flashlight na walang battery. Sabihin mo sa iyong katabi, lagyan mo ng baterya ang iyong flashlight at may liwanag yan. Kagaya ng buhay mo, nasa iyo si Holy Spirit. It must be sink in our mind and in our heart. And the purpose of the Holy Spirit is to empower to witness. To witness. Acts 1:8. And the Holy Spirit is the power that makes our witness effective. Kaya ikaw ay passionate because of the Holy Spirit, because of your intimate relationship with God. Without being intimate with the Holy Spirit, kagaya ka pa rin dati. Sino rito ang gusto mo mag-level up ka na? Ma-upgrade ka na? You need to. You need to obey what the Lord wants us to do. Bring people, seek the lost, save the lost. Use your mouth, hindi para lang. Yes, we need to use our lips to worship, not only in the church, but most especially in quiet with Him. Marami na po akong inawit kanina. For the glory of God, kagabi pa. I'm soaking. Kailangan nagsusok ka. Para ikaw ay maging effective. Sok ka sa Holy Spirit. Kapag hindi, sarili mo, yung gusto ng laman, yung gusto kung saan masasatisfy. Kaya sabi nila, if you want to follow me, Jesus said, deny yourself. Sino man mag-iwan ng pamilya? Sabi ng Panginoon sa mga disciple, higit pa sa bilang na iyong pamilya ang iyong matatanggap. Marami kang magiging anak sa pananampalataya. More than the biological anak. God will take care. Maniwala kayo sa akin. God is in charge. If we seek God first, all these things shall be added. Madadagdagan na yung lakas. Madadagdagan na yung joy. Madadagdagan na yung anointing. Madadagdagan na yung blessing. Hindi lang tayo after sa finances. We are after na mapasayang Lord. At kapag napapasaya natin ang Panginoon, ibang magalak ang Diyos na pinagmumula ng pagpapala. He is in charge. About your healing, about your miracle, about your future, God is in charge. Seek first. Unahin mo ang gusto ni Lord. Pasayain mo ang Panginoon. Gawin mo ang inuutos niya sa iyo. At kailangan ng faith. Para tumaas ang faith mo, kailangan ng Word of God. Para sa pagsubok, pasa ka. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey. Ito ang utos ni Lord. Turuan mo ang ididisipulo mo. Idisipulo mo.
Hindi sinabi ni Lord, umayo kayo at gawin niyong attendees ang lahat ng tao. Gawing disipulo. Para maidisipulo, tuturuan natin sila. Kaya kung may mentoring, hindi lang sa 12, hindi lang sa pastor, sa lahat ng may gusto na umattend. Give time for your soul. Invest time for your soul. Walang kamatayan ang kaluluwa. At siyang kaluluwang yan, ang tinubos ng Panginoon. Kung bakit ang Panginoon ay nagpakahirap at nagpakasakit. Mahalaga sa Diyos ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa ay walang kamatayan. Pero may tinatawag na second death sa impyerno. At hindi mo yan mararanasan. Ikaw at ako, palangit. Magpapatuloy tayo. Isigaw mo, magpapatuloy tayo na manalig ng totoo sa tunay na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinaniniwalaan ko, I am empowered by the Holy Spirit. The Holy Spirit's presence is in me. Na-restored ang relationship ko. Na-restored ang power and authority na ninakaw ng kaaway sa buhay ko. Restored lahat. Uunahin ko ang Panginoon, ang lahat ay madaragdag. Dagdag na lakas, dagdag na kalusugan, dagdag na buhay na ganap at kasiya-siya. Dagdag na buhay, ganap at kasiya-siya sa mga uunahin ng Panginoon. Ibig sabihin, gustuhin mo ang gusto ni Lord. Ayawan mo ang inaayawan niya. Hindi porket laging present sa gawain. Huwag mong pagbabasihan yan. Baghalaga yan. Huwag kang mawawala. Pero napakalaga, number 1, like Mary, sitting at the feet of Jesus, soaking with Him. Pag may dumating na pagsubok, lalabas sa bibig mo. Hindi ka mag-iisip ng negative against others. At yan ay nakukuha sa iyong relasyong tama, totoo, genuine sa Panginoon. Fellowship is for you to be strengthened and to be equipped. Tuturo ko po uli yan, continuation sa Thursday. Anointed Men and Women Fellowship. Ako muna po ang tatayo, God willing, walang hadlang. Sabihin natin, walang hadlang. Isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod ay ang dakilang utos. Humayo at gumawa ng mga alagad. Sabihin mo sa iyong kaliwat ganan, pinakamahalagang utos ng Panginoon, humayo at gumawa ng mga alagad. Alagad ng Diyos. Humayo at gumawa ng mga alagad. Humayo at gumawa ng mga alagad. Sabihin mo, umanap ka na sasabihan at ako binigyan na ng 10 minutes. Gumawa ng mga alagad ng Diyos. Humayo, yan ang dakilang utos. Siyempre, pag ginawa mong alagad, totoo ang love niyan. At ikaw na nagtuturo, makita sa iyo ang love. Makita sa iyo ang katyagaan. Hindi naman pwedeng mag-disciple lang hindi totoong dumadaan at hindi naaalagaan para maging totoong disipulo. Gets nyo? Sakop na niyan, dakilang utos. Mamagagawa mong mahalin ang Diyos. Ng mga tunay na alagad ng Diyos. Tunay na disciple ng Panginoon. Yung utos ng Panginoong mahalin siya at ibigin siya ng higit sa lahat, magaganap. Sa mga tunay na alagad ng Diyos. At mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Yan ay karakter ng mga totoong disciple ng Panginoon. Naruroon na ang the first and second commandment under na hindi pwedeng disipulo, hindi pwedeng tawaging disciple kung hindi yung first and second na nasasakop ng first and second ang kabuuan ng 10 utos. Yan ay makikita sa tunay na disipulo ng Panginoon kagaya ng nakita natin kina Apostle Paul, Peter, John, Mark, Luke, and the rest of the apostle.
Hindi tayo inutusan ng Diyos nang hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang sumunod. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, the Holy Spirit in you has power release upon your life to obey. You have power to obey. May kapangyarihan ka dahil sa banal na Espiritu para makasunod. Wala tayong ipagmamalaki. Nakasunod akong makapag full-time, nakasunod akong iwanan ng tindahan, nakasunod ako na tanggapin ang offer na ako ang hahawak ng mga area pastor at lahat ng mga assistant doon. Kung may problema, pakikialaman ko. Tinanggap ko yan. Hindi dahil ako'y magaling, hindi dahil ako'y malakas, kundi ang Diyos na nasa akin magaling, anointed, powerful, loving. And I say to God, here I am, Lord, choose me. The Lord encouraged me when I needed it most. And one of the way of God to encourage me among so many encouragement, when we have the tests and trials, you gave us the Montero. And lately, doon sa 107 na pastors, area pastors, and leaders ng Batangas all over the area na umattend, somebody gave me isang basket na gulay. Kinuha sa kanilang gulayan. Naroon ang ampalaya, ang talong, at naroon ang pinaghirapang nangailap at sarap. Hindi pa yun natapos, in-encourage pa ako ni Lord. Isang matanda na gumawa ng mga mani, ay hindi ko nadala. Sabi ko, irarapol ko mamaya. Kunin mo mamaya. Dami pong 6 na ganyan. 6. Balat wala nang balat, ang iba may balat. Ay dahil si Rev Gary aalis puntang Canada, nung may pag-pray ko, sabi ko, bibigyan kita ng peanut, madala mo roon. Bibigay ko na sa iyo yung bigay sa akin. Sabi nung nagbigay, wag po. Wag po, Rev, inyo po iyan. Ako na po magbibigay kay Rev Gary, galing po sa inyo. Hindi pa doon natapos. May lumapit sa akin. Isang set. Hindi ko alam, baka galing kung saan yun. Bigay sa kanya ng kanyang anak. Tinapay, delights, tapos sabon, tulungi ako. Corned beef, spam, sabon, isang set. Ako na may naiiyak. Sabi ko, touch of God. I was touched. I has been touched. Simple lang yun eh. Ano lang bang ginawa ko? Nag-mentor ako, nag-meeting ako. Yung isa kong inaanak doon na pastor, laging may padalang kung ano-ano. Sabi ko, dumadalo yung karakter ng tagabawan, nadadala roon. For the glory of God. I tell you mga kapatid, we are not after the blessing. Ang after tayo ay pasayahin ng Panginoon. Amen. At paglabas namin dun sa meeting, nakita namin ang apostol. Hindi kayo natuloy sa Tugigaraw. May bagyo. Paglabas namin, after ng aming, alam ng apostol, yung aking mga mentoring and everything, nagre-report ako for the 3 agenda. Sabi niya, thank you. Paglabas namin, huli akong lumabas at ako may mga kinausap pa. Nandun ang apostol at ng Revlin. Ay, di kayo natuloy sa Tugigaraw. Yun po ay Friday. Ano nga bang araw? Friday. Sabi niya, kami boarding na may bagyo. Pero flight pa uli namin. Madaling araw bukas ng Sabado. For JA 16.
Sabi ko, di ba kagadadating nyo lang? Okay lang. Malalakas kami. Sabi mo siya ang katabi, malalakas tayo. Kitang-kita ko. Kaya naman ako nagsisik sa Lord, paano alagaan itong mga area. At ako namin natutuwa. Ako po well appreciated. Imagine nyo, ang daming umattend. For the glory of God. Kaya naman I need to spend time kung anong ipapakain sa kanila para sila rin ay laging nag-aasam-asam na umattend. Ako naman po minsan lang pag may may agenda. Ngayon may lumapit sa akin, Ninang Reb, kailangan po nating i-discuss ng 1.5 hours itong tinanggap kong ito. Sabi ko, hayaan mo, God willing ngayong August, magseset ulit tayo. Thank you for your prayers. And every one of us are covered at lahat tayo ay tatakbo sa takbuhing pinatatakbuhan ni Lord. We will run the race. Believing that God is greater in our lives, in our family. Win the lost. Jesus came to save. Tayo po tumayo na at ako po ay overtime na ba ako? At hindi tayo inutusan ng Diyos nang hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang sumunod. Kung iniutos niya ang soul winning, ibibigay rin niya ang lakas, karunungan, katapangan at pagkakataong upang magawa ito. Tayo po'y aawit. Awitin po natin, medyo on ang time natin. Gusto ko yung awit kanina, pero limited ang time natin. O Diyos, kahit kailan di ka nagbago. Hilingin mo sa Panginoon yung connected dun sa ating preaching about sa soul winning. Ikaw ay lalong bubuhusan ng lakas kagaya ng nararanasan ko, I tell you. Alam niya ng asawa ko. Hindi ako nagpapabaya doing chores as my exercise. Even to reach my family. Alam niyo yun. Kami nagiging peacemaker in the family. Sa Carnero. Successful because of, and effective because of the Holy Spirit. God willing sa aming kapihan daw ng aming batch, magamit kami. Nagamit ako ng Lord kahapon sa wedding anniversary ng Golden. Gamit ako sa 107 pastors and assistant pastors for the glory of God and different assignment. Even dito sa child education and everything assignment and most especially sa counseling. Ang lahat ng yan. At higit pa dyan is because the one who sit on the throne are God. And the same God who is at work in the life of apostle, bringing strength, anointing, and blessing after blessing, and protection upon protection, is the same God who is at work in my life and my family. And the same God who is at work in your life and in your family. Just say yes to the Lord. Gusto niya. To every one of us is to seek, to save, to rescue, to save, to bring salvation to the lost. Close your eyes and ask the Holy Spirit to empower you. Just say yes. When you say yes to the Lord, na ikaw ay magamit sa iyong mahal sa buhay at sa iyong mga kakilala, God will gonna release something new in your life. Do you believe that? Walang nag-amen. Isa lang. Naniniwala po ba tayo when you say, yes, here I am, Lord, use me. Come in front. I am challenging you now. Ipakita mo kay Lord kung ikaw ay nag-yes, na ikaw ay maggamit para dalhin ang mga tao palapit kay Lord. Come in front. Walang pilitan. And God will gonna release
multiple grace and strength. From the top. From the top. With all our heart, narito kami. Pakumbaba. Yes, oh Father God, makita mo ang pagpapakumbaba sa amin. Aminin namin ang aming pagkukulang. Walang hanggang biyaya. Hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, Puno ng pag-asa, nadiringgin ang aming pagsamo. Yes, oh God, narito kami, nagpapakumbaba, Lord. O Diyos, narito kami. masumpungan mo kami na tunay na nagpapakumbaba. Oh yes, oh God. Maasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Walang hanggang biyaya. Bawat akbang, Lord. Bawat hakbang, bawat saglit, Oh Lord, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, nadiringgin ang aming pagsamo. Salamat, Panginoon, for hearing our prayer, O God. Diyos, kahit kailan, Hindi ka nagbago. hindi ka nagbago. Marami kayong patutunayan. Aking pagtawag, tinutugon ako. Ako, hindi mo iniwan. Hindi mo iniwan, Kahit saglit man lang. pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig mo sa'kin. Lagi nang habang inaawit ng naririto sa stage, ngayon yumuko ka at pumikit. Habang inaawit, O Lord, Diyos kahit kailan, O Diyos kahit kailan, hindi. Hindi ka nagbago. Sige, ang Lord ay hindi nagbago sa'yo. Bago ka nangailangan na inihanda niya na. Kung naniniwala ka nga, Lord, ay hindi nagbabago, gantihan mo si Lord ng pagsunod. Ito ang dakilang utos ng Lord. He came to seek and save the lost. Kung naniniwala ka, nasa iyo si Holy Spirit. Do your part in the kingdom of God. Oh Father God, release so much of your grace, wisdom, Holy Spirit, compassionate heart. Lagyan nyo, Lord, ng burden. Lagyan nyo ng burden for the lost. Lagyan nyo ng burden for the lost. Lagyan nyo ng bigat ang puso na may pagpanalangin ng ang mga mapapahamak. God! Karabayanala! Kayo na nagpakahirap, Lord! Para kami linisin, mapatawad. Salamat, iniwan mo sa amin ang Holy Spirit. Iniwan mo sa amin ang Holy Spirit. Iniwan mo sa amin ang Holy Spirit. You empowered us for a purpose. Ang purpose mo to empower us is empower us to obey. To obey yung iyong
walang utos na gawing alagad. May disipulo. May disipulo to win and make them disciple. O God, mahal mo ang lahat ng tao. Ayaw mo may mapapahamak. Release, Lord, much of your grace and wisdom and compassion. Release the blessing na kailangan ng bawat isa. Pakiingatan niyo ang buhay at pamilya ng bawat isa. Huwag mo ngayon na may lilisan sa lupa na mahal namin sa buhay na walang relasyon sa'yo at hindi handa. Huwag po, Lord. Huwag po. Huwag po, Lord. Alam namin ang kahihinatnan ng mga tao walang relasyon sa'yo. Kapahamakan sa impyerno. Iniling namin, Ama, sa mga mahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Bago mo bawian ang buhay, totoong ligtas. God, salamat, oh God, sa seven manifestation of you, Holy Spirit, the Spirit of the Lord, the Spirit of knowledge, wisdom, understanding, a Spirit of counsel and might and fear of the Lord. Ang tinanggap namin ay Isaiah 58:11, Lord, that we will continually be guided by you, that we will be abundantly blessed and anointed to flourish. We will run the race and we will finish the race because you are the all-powerful God whom we are serving. You are the all-powerful, loving, most loving God, miraculous God. And take over sa mga problemang pinansyal. Take over, Lord, sa mga problemang spiritual, material, emotional. Anumang problema ay masusolusyonan dahil inihanda mo ng solusyon. Yung solusyon galing sa iyo, Lord, ang aming inihiling. Huwag ka naming mapangunahan. Lead us, empower us, anoint everyone to do the task in these last days. Win the lost and make them a true disciple of you, Lord God. Saradong pintuan ng kaaway sa buhay ng mga humahayo, ng mga nag-evangelize, ng mga totoong nagdadala ng mga tao palapit sa iyo, Panginoong Diyos. Sa mga taong nananalangin para sa maligtas ang bawat isa. Sa mga taong nag-preach. Sa mga taong naghahayag ng kaligtasan. Covered everyone with your blood. Every family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, through your Holy Spirit, the power to obey, na unahin ka, gustuin namin ang gusto mo, ayawan namin ang ayaw mo. My Lord, ay magganap. At kayo ang may sabi, all these things, idadagdag mo ang strength, dadagdagan mo ang blessing, dadagdagan mo promotion upon promotion, blessing upon blessing, grace upon grace, joy upon joy, healing upon healing, miracle upon miracle, great protection upon protection, favor upon favor. All for your glory, my Lord, for your kingdom's sake, for your name's sake, O God. Thank you, Holy Spirit, that you empowered us, you anoint us, you bless us, all more than we could ever imagine.